Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Senadora Loren Legarda. At ito po binanggit din po ito na nakakatanggap o nadidilibira ng mali-maleta ayon po sa ating mga ex-marine, sa ating po mga soldiers. Sa kabila rin po na nananahimik na rin po yata ngayon si Leandro Libiste, ang kanyang anak na congressman na napakaingay po nung mga nakaraan, lalong-lalo po sa Cabral Lake. Pero ngayon po, para na pong yelo, malamig na po at hindi na po natin nararamdaman ang init ni Leandro Libiste. Mukha po yatang mga kababayan, dahil po sa dami po yata ng sinasabing issue sa kanya, lalong-lalo po sa kanyang negosyo, ay nananahimik na po yata mga kababayan. Pati po kasi ang kanyang nanay ay nasasangkot po sa mga issue ng korupsyon. Pakinggan po natin ito mga kababayan at panoorin. Si Senator Loren Legarda nagtatanong bakit daw siya sinama, ikakampi natin yung anak niya na si Lian na mag-expose ng katiwala sa bansa natin. Bakit niyo sinama si Senator Loren Legarda? Totoo naman sir na drop kami ng dalawang maleta dun sa bahay niya. Kasama mismo si Kung Salvi. Ano kaya usapan nila? Ano ba kaya? Hindi ko alam. Mas lalong tumatatag ang kredibilidad ninyo, hindi ba? Kasi kung iniimbento nyo yan, hindi nyo isasama yung kung apektado ang kakampi natin. Yes po. Sorry sir, hindi man namin alam kung sino kakampi, yung katotohanan na talaga yung namin. Sabi nakikita na. Yun ang kakampi natin, boss. Katotohanan. Si Senator Loren Legarda nagtatanong bakit daw siya sinama, ikakampi natin yung anak niya na si Lian na mag-expose ng katiwala sa bansa natin. Bakit niyo sinama si Senator Loren Legarda? Totoo naman sir na drop kami ng dalawang maleta dun sa bahay niya. Kasama mismo si Kung Salvi. Ano kaya usapan nila? Ano ba kaya? Hindi ko alam. Mas lalong tumatatag ang kredibilidad ninyo, hindi ba? Kasi kung iniimbento nyo yan, hindi nyo isasama yung kung apektado ang kakampi natin. Yes po. Sorry sir, hindi man namin alam kung sino kakampi, yung katotohanan na talaga yung namin. Sabi nakikita na. Yun ang kakampi natin, boss. Katotohanan. Po mga tambay, dalawang maleta po ang diniliver nila kasama pa mismo si Saldico sa bahay daw po ng senadora, mga kababayan. At syempre, yung sinasabi nga po nung nagtatanong, hindi ba kakampi at lumalaban sa katiwalian yung anak? Bakit isinama nyo yung nanay? Ang sabi naman ng mga Marines ay talagang kasama siya at hindi naman nila alam kung sino ang kalaban at kakampi. Sila po'y para sa katotohanan. Kahit sino po ay sasabihin po nila dahil sila po'y para sa katotohanan. Kahit ka ba anak ni Congressman Libiste, hindi po ba? Dahil sila po ay hindi politiko. Hindi po politiko yan. Basta kung ano ang kanila pong nakita at ang kanilang tinrabaho at kung sino-sinong mga dinilibira ng maleta, mga kababayan, ay yun po ang binubunyag ng ating mga Marines. Kahit anak ka pa na sinasabing nagbubunyag din ng korupsyon, ito pong si Leandro Libiste na wala na po yata at panay yata bakasyon. Ito po mga kababayan, tahimik na po ngayon si Leandro mga kababayan. Kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang planong paglabas ng bansa sa loob ng ilang buwan. Kasunod ito ng ulat na nagsumite ang kongresista ng travel clearance para sa overseas trip sa mga teritoryo at bansa sa Asia, Europe,
Middle East at North America mula February 8 hanggang July 26. Sa isang pahayag, iginiit nitong humihiling siya ng Travel Authority sa pakiusap na rin umano ng mga kinatawan ng administrasyon na magpunta muna siya ng ibang bansa at itigil ang paglabas ng mga ebidensyang nag-uugnay sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga maanumalyang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinaabot umano ang request na ito ng high-level representatives ng administrasyon sa kanyang inang si Senator Loren Legarda. Ngunit paglilinaw ni Leviste, hindi siya mananatili sa labas ng bansa sa buong panahon ng 5 buwan. Plano rin niyang bisitahin ang Filipino communities sa mga bansang balak niyang puntahan. Pero handa umano siyang humarap at magsalita sa Kongreso anumang oras na imbitahan o pahintulutan siya tungkol sa anumang issue. Walang inilalabas na kopya ng hiling na Travel Authority si Leviste at wala pa ring pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay ng issue. Naging kontrobersyal si Congressman Leviste sa mga paghahayag nito ng nilalaman ng budget documents ng DPWH o tinaguriang Cabral Files na nagdadawit umano sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga maanomalyang proyektong infrastruktura kabilang na ang flood control projects. Ngunit kamakailan din ang mahalongkat ang issue sa solar firm na pagmamay-ari ni Leviste matapos patawan ng Department of Energy ng nasa 24 billion pesos na multa ang kumpanyang iniuugnay sa kanya dahil sa umano'y kabigo ang matupad ang kontrata. Yan po mga bayan. Nakita niyo po issue ng mga Leviste at Legarda. Yun daw pong kakampi at nagpapahayag po ng korupsyon, lalong-lalo Cabral Files, ay meron daw po nakikiusap, lalo-lalo po mga kaalyado na administrasyon at kasama pa yata ang kanyang nanay. Lumalabas po kasi ngayon kung nadideliveran ng mga sundalo na mga ex-marine ng nanay niya. Kaalyado! Kaisa! Hindi po ba? Kaya nga po ang tanong, para naman kaya saan yung diniliver na 2 maleta? Para saan po kaya yun? Ano naman kaya ang kapalit nun, Senadora Legarda, yung diniliver na maleta? Hindi po ba? Nakita niyo po, talagang talamak at laganap ang korupsyon. Talagang tama yung sinasabi ng mga sundalo. Hindi rin naman nila alam kung sino ang kalaban at kakampi. Kaya sila po, ibubulgar nila lahat. Kahit nanay mo pa. Nanay mo pa. Hindi po ba, Congressman Leviste? Kahit anak mo pa, si Congressman Leviste. Kahit nanay pa ni Congressman Leviste. Basta ang ating mga Marines, doon lang po sila sa katotohanan. Kung ano po talaga ang ginawa nila at kung ano po ang inutos sa kanila ni Saldico at kung sino-sino po ang dadala ng maleta na bit nila. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, sa mga ganito po sitwasyon, paano po lalabas ang katotohanan? Mga kababayan, katulad po ni Leandro Leviste na hindi na po siya maingay ngayon. Hindi po ba? Kung talagang gusto niyang ma-fix o sinasabing managot lahat ng korupsyon sa ating bansa dahil may hawak po siya mga sinasabing ebidensya, di sana sumama na siya rito sa mga Marines para mas matibay lalo ang mga ipinaglalaban na mga ulupong, mga buhaya, mga magnanakaw sa paglimas ng pera ng bayan. Hindi po ba? Kaya lang, paano magagawa ni Leviste yun? Kung mismo yung nanay niya, idinadawit ng mga Marines, ng mga soldiers. Ito po nga mga ex-Marines. Di po ba? Kaya nga po, tama yung sinabi po ng mga Marines mga kababayan. Marami rin po mga senador. Hindi lang po ang si Loren Legarda na nabigyan po nila ng deliver o na-deliveran nila ng maleta. Pati nga po yung mga nakasakay sa helicopter ni Saldico. Di ba? Nandun si Pampilo Lacson. Si Tito Soto. Hindi po ba? Na mga na-deliveran din daw po umano. Lalong-lalo si Tito Soto. 7 maleta po yata. Pero ang sagot naman ni Tito Soto, hindi raw totoo. Baka daw hanapin sa kanya na asawa niya yung 7 maleta. Unbelievable. Kaya nga po ayaw na ayaw nila imbestigahan. Nakita nyo po, sa dami po ng pinaputok at pinasabog ng mga Marines, nakita nyo po bang iniimbestigahan sa Kongreso? Pinatatawag ba sila sa Kongreso?
Sa House of Representatives, pinatatawag po ba ang mga Marines? Pinatatawag din po ba dyan sa Senate Blue Ribbon Committee para po imbestigahan nila ang mga ebidensyang hawak ng mga ito pong 18 na mga soldiers o ex-Marines? Sige nga. Ano po ang ginawa ng gobyerno dito po sa korupsyon na hawak na ebidensya ng mga Marines? Hindi po ba? Ano ginawa ng gobyerno, ng Senate, saka ng Congress, ng House of Representatives? Di po ba tahimik? Sino po maingay? Di po ba si Boying? Dahil sangkot din siya, lalong-lalo sa ICC issue. Sino po ngayon na nag-iimbestiga? Mga kababayan, hindi naman nila iniimbestigahan si Loren Legarde at ang mga senador na nadeliberan at ang napakaraming congressman na nadeliberan. Kasama na ang First Family, lalong-lalo yung pinsan na tinatawag na tambaluslos, mga nadeliberan, hindi bababa sa 28 congressman. Meron na po ba investigasyon ng NBI dyan? Ang DOJ at ang Ombudsman sa 28 na congressman hindi bababa? Sa pamilya na nasa Malacanang, mga secretaries, mga appointees, COMELEC, pati sa men in uniform, pati sa mga dating general, kasama si Anyo. Sige nga. Mga kababayan, meron po ba? Tanging ang iniimbestigahan lang po nila ay ang mga Marines. Bina-background check. Tinututukan nilang imbestigahan ang pagkatao ng mga Marines. Unbelievable. Imbis na protektahan nila ang testigo, ginigipit pa ang mga testigo. Proteksyon. Paano maimbestigahan si Loren Legarda at ang marami pang nadeliberan ng maleta kung ganito ang sistema sa ating bansa? Katulad po ng mga may hawak na ebidensya, katulad ni Libiste, nananahimik na ngayon. Unbelievable. At gusto rin nila na mangyari na manahimik din po yata ito pong 18 na soldiers, ito pong mga ex-marine. Katulad po ni Gutesa, tahimik na. Si Libiste, unti-unti na rin po yata ang nananahimik. Ganon din po yata ang gustong gawin nila. Manahimik din ito. At kalimutan na lang ang pagnanakaw, inubos ang kaban pera ng bayan. Mga demonyo sila, di umano. Yan po mga kababayan, ang issue po ng magnanay. Yung anak, merong hawak ng korupsyon, ebidensya. Yung nanay, tumatanggap naman ng mali-maleta. Sila po ang magnanay, mga kababayan. Magnanay. Maraming salamat po sa inyo, sa ating po mga ex-marine at sa ating mga soldiers. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, ang dasal po natin mga kababayan, magkaisa po tayo. Nasama po natin sa ating mga dasal, ang ating mga ex-marine, mga soldiers, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal ninyo, mga kababayan. At syempre po, maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, and share, thank you po. Maraming salamat po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, Beche Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Chena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo, lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.